Akala nila ay isa lamang siyang simpleng babae na nakatira sa isang liblib na lugar kasama ang kanyang anak. Ang hindi nila alam ay isa siyang dating elite sniper na kayang pabagsakin ang sino mang magtangkang manggulo ng kanilang buhay. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Seven Snipers. Sa simula ng kwento, makikilala natin si Chris na namumuhay kasama ang kanyang anak sa isang liblib at tahimik na kabukiran. Sa malawak na parang, nagsasanay ng pana ang kanyang anak na si Anya habang tahimik siyang pinagmamastad ng kanyang ina. Ilang sandali pa ay pinuna siya ni Chris at sinabing anong silbi ng pagtira mo kung hindi mo man lang binabasa ang kondisyon ng hangin. Pinayuhan niya si Anya na ayusin ang kanyang posisyon at damhin muna ang ihip ng hangin bago niya pakawalan ang palaso upang maging perpekto ang kanyang tira. Ngunit tila wala itong interes sa sinasabi ng kanyang ina. Hindi niya ito pinansin at sumagot pa ito ng pabalang. Pagkatapos, sumakay siya ng kanyang motorsiklo at umalis papuntang paaralan kasama ang kanyang kaklasing si Michael. Hindi nagtagal, isang kotse ang paparating sa kanilang lupain. Agad na kinuha ni Chris ang kanyang baril at saka pinaandar ang kanyang traktora at mabilis na nagtungo sa sasakyang bagong dating. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang lalaking nasa loob ng kotse na tila hindi man lang natakot. Ang lalaki ay si Peter, isang kinatawan ng isang kumpanya ng real estate na naparoon upang alokin si Chris na ibenta ang kanyang lupa kapalit ng malaking halaga at tulong sa kanyang mga utang. Nang marinig ang alok, mariin niyang sinabi na hindi niya ipinagbibili ang kanyang lupain at sa kanya tinalikuran si Peter. Habang sinusuri ni Chris ang sasakyan, palihim niyang isinilid sa loob nito ang isang walkie-talkie. Pagpasok sa loob ng bahay, agad namang kinuha ni Chris ang sniper rifle na nakatago sa isang cabinet. Mula sa malayo, binaril niya ang gulong ng sasakyan ni Peter dahilan upang mawalan ito ng kontrol at tuluyang bumaligtad. Gamit ang walkie-talkie na palihim niyang ipinasok sa kotse nito, inutusan niya ang lalaki na sabihin kung sino talaga siya. Ngunit sa halip na sumagot, kumuha rin si Peter ng sarili niyang sniper rifle. Pagkatapos, nagsimula ang matinding palitan ng putok sa pagitan nilang dalawa. Ilang sandali pa, sumakay si Chris sa kanyang traktora at muli itong pinaandar. Buong lakas niyang ibinangga ito sa tumaob na sasakyan ni Peter. Ngunit paglapit niya, wala na ang lalaki. Maingat na naghanap si Chris sa paligid. Nagtago siya sa likod ng isang puno habang sinusuri ang bawat sulok ng lugar. Maya-maya, kinuha niya ang numerong nakarehistro sa kotse ni Peter at tinawagan ito. Nang tumunog ang telepono, agad niyang natukoy ang pinagtataguan nito dahil sa tunog ng ringtone. Samantala, mabilis namang ipinadala ni Peter ang kanyang lokasyon sa hindi kilalang kasamahan bago niya muling ginamit ang kanyang sniper rifle upang hanapin si Chris. Ngunit huli na ang lahat dahil palihim nang nakalapit si Chris at nakatutok na ang kanyang baril sa ulo ng lalaki. Sa halip na lumaban, iisa lang ang sinabi ni Peter, darating na siya at mabuhay ang dragon. At nang marinig ni Chris ang pangalang iyon, agad siyang natigilan. Halatang may malalim na kahulugan ang pangalang dragon sa kanyang nakaraan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, inipon niya ang lahat ng kanyang mahalagang gamit, isinakay ang mga ito sa kanyang pick-up truck at sinunog ang sasakyan ni Peter upang burahin ang anumang bakas ng nangyari. Pagkatapos, tinawagan niya ang paaralan ni Anya, ngunit laking gulat niya nang malaman na 2 linggo na palang hindi pumapasok ang kanyang anak. Dahil dito, agad siyang umalis upang hanapin si Anya. Habang nasa biyahe, tinawagan niya ang isang lalaking nagngangalang Dog at sinabi rito na buhay pa ang dragon. Dagdag pa niya na bago niya tuluyang napatay si Peter, ang mga huling salitang binitiwan nito ay mabuhay ang dragon. Gayunpaman, hindi agad naniwala si Dog sa sinabi ni Chris at sinabi niya na 16 na taon na ang lumipas at alam nila na patay na ang taong kilala nila bilang dragon. Sa kabila ng pagdududa ni Dog, iginit pa rin ni Chris na tipunin nitong muli ang mga dati nilang grupo ng mga elite sniper. Ngunit hindi na iyon kadali. Kalahati ng kanilang mga dating kasamahan ay wala na, kaya halos imposible nang mabuo muli ang kanilang dating grupo. Samantala, ipinagpatuloy ni Chris ang paghahanap sa kanyang anak na si Anya. Lingid sa kanyang kaalaman, nagcamping pala sina Anya kasama ang kaibigan nitong si Michael upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan.
Samantala, ng gabing iyon, isang misteryosong lalaki ang nagparachute mula sa isang eroplano at palihim na lumapag sa kagubatan. Pagsapit ng umaga, nakapwesto na ang lalaki sa isang mataas na lugar at nakatutok ang kanyang sniper scope sa tent ni Anya at Michael. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Anya ang isang helicopter na papalapit sa kanilang lugar. Dahil nagtaka kung bakit may sasakyang panghimpapawid sa gitna ng kagubatan, agad siyang sumakay sa kanyang motorsiklo upang alamin ang nangyayari. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang putok ang umalingaw-ngaw, tinamaan si Michael at agad na bumagsak at nawalan ng buhay. Ang sniper na bumaril ay walang iba kundi ang Dragon, ang lalaking matagal na kinakatakutan ni Chris. Samantala, malalaman natin na ang helicopter na nakita ni Anya ay ang sinasakyan ni Dog kasama ang ilang sniper na kanyang natipon. Ngunit hindi na sila ang orihinal na grupo ni Chris dahil ang tanyag nilang unit na binubuo ng 9 na elite sniper ay nabuwag na 16 na taon na ang nakalipas at ang natitira na lamang ay ang kanilang alamat at reputasyon. Dahil dito, napilitan si Dog na tipunin na lamang ang mga dating sundalong maaari pa niyang makontak sa maikling panahon, umaasang sapat ng kanilang kakayahan upang harapin ang napakadelikadong kalaban na kilala bilang Dragon. Naniniwala si Dog na hindi ang Dragon ng sniper na kanilang hinahabol dahil sa paniniwalang iyon, isinama pa niya sa operasyon ang sarili niyang anak na si Junior. Sa mga dati nilang kasamahan, tanging si Milk, isang dating bihasang sniper, at si Nico na minsang nakasama ni Dog sa digmaan sa Afghanistan ang sumipot. Ngunit tahasan namang tumanggi si Nico na makipagtulungan kay Chris dahil wala siyang balak na harapin ng Dragon dahil naniniwala siya na isa itong kalabang halos imposibleng talunin. Bukod pa rito, may malaking pabuya na nakalaan sa sino mang makakapatay kay Chris kaya pabirong sinabi ni Nico na baka siya na mismo ang tumapos sa kanya. Dagdag pa niya kung si Dragon ang kanilang kalaban ay isa lamang itong suicide mission. Pagkatapos, umalis si Nico, ngunit nanatili namang kumbinsido si Dog na matagal nang patay ang Dragon. Nagbabala naman si Chris sa lahat at sinabing hindi magtatagal ay isa sa atin ay mamamatay. Kapag nangyari iyon, saka nyo malalaman na dumating na ang Dragon. Dahil sa babalang iyon, naghiwa-hiwalay ang mga sniper at kumuha ng kanya-kanyang pwesto upang masakop ang buong lugar. Samantala, habang naghahanap ng kasagutan, napadpad si Anya sa nasunog na sasakyan ni Peter. Mula sa malayo, namataan siya ni Chris sa pamamagitan ng kanyang spotter at agad na ipinaalam sa iba sa radyo upang hindi nila mapagkamalan na kalaban si Anya. Upang mapahiga sa lupa ang kanyang anak at mailayo ito sa panganib, nagpaputok si Chris sa puno malapit dito. Sa unang tingin, inakala niya na tinamaan niya si Anya dahilan upang masiraan siya ng loob. Ngunit makalipas ang ilang segundo, napagtanto niya na ligtas ang kanyang anak. Lumalabas na si Nico pala ang mabilis na sumunggab at humila kay Anya pababa sa lupa bago pa siya tamaan ng bala. Ipinaliwanag ni Nico kay Anya na ang putok na muntik nang tumama sa kanya ay nagmula mismo sa sarili niyang ina. Pagkatapos nito, agad niyang ipinaalam sa iba pang kasamahan sa radyo na ligtas si Anya. Hindi nagtagal, dumating si Chris at mabilis na dinala ang kanyang anak sa loob ng bahay. Ngunit kahit gusto niyang manatili roon, alam niyang kailangan pa niyang lumabas. Naiwan pa kasi sa kagubatan ang bangkay ni Michael. Bago siya umalis, isinuot niya kay Anya ang isang bulletproof vest at dito ay isinuwalat niya ang katotohanan. Sinabi niya na mayroong isang lalaki na matagal nang gustong maghiganti dahil sa isang pangyayari na naganap maraming taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag din niya na ang mga taong nasa paligid nila ay mga dating sundalo na dumating upang tulungan silang harapin ang napakadelikadong kalaban. Hanggang sa sandaling iyon, ang akala ni Anya ay isa lamang karaniwang medic ang kanyang ina. Hindi niya alam na mas malalim at mas mapanganib ang nakaraan ni Chris kaysa sa kanyang inakala. Ngunit bago pa man sila makapaghanda, isang malakas na putok ang biglang umalingaw-ngaw. Sa isang iglap, tinamaan si Dog ng eksakto sa ulo at agad itong nasawi. Sa pagkakataong iyon, tuluyan ang napatunayan ang kinakatakutan ng lahat. Dumating na ang Dragon. Samantala, mabilis na pumwesto si Milk sa labas ng bahay upang bantayan ang paligid habang maingat namang sinuri ni Chris ang sugat sa ulo ni Dog batay sa direksyon ng tama ng bala at sa anggulo ng pagpasok nito. Sinubukan niyang tukuyin ang eksaktong lokasyon ni Dragon. Matapos ang masusing pagsusuri, tinukoy niya ang posibleng pinanggalingan ng putok, ang tinatawag nilang Position 7.
Batay sa pagsusuri ni Chris, ang bala ay isang 7.62 NATO round na pinaputok mula sa humigit kumulang 600 meters ang layo. Habang maingat na sinusuri ang bangkay ni Dog upang matukoy ang pwesto ng kalaban, hindi man lang ito kayang panoorin ni Junior dahil sa matinding dalamhati sa pagkamatay ng kanyang ama. Upang mailantad ang kinaroroonan ng dragon, gumawa si Chris ng isang mapanganib na plano. Ginamit niya ang bangkay ni Dog bilang pain. Umaasang muli itong papuputokan ng sniper, ngunit hindi kumagat sa bitag ang dragon. Sa halip, ibang target ang kanyang pinaputokan, dahilan upang mabigo ang plano ni Chris. Dahil sa tumitinding panganib, napilitang umatras si Milk at pumasok muli sa loob ng bahay. Samantala, bigla namang tumakas si Anya sakay ng kanyang motorsiklo. Walang pag-aalinlangan, hinabol siya ni Chris habang tahimik lamang na minamasdan ng dragon ang kanilang bawat galaw mula sa malayo. Sa huli, narating ng mag-ina ang tent kung saan nakahandusay ang walang buhay na katawan ni Michael. Habang nagdadalamhati si Anya, tahimik siyang niyakap ni Chris at sinikap na pakalmahin habang unti-unting nilalamon ng dilim ang buong kagubatan. Kasabay ng pagsapit ng gabi, isa-isang binaril ng dragon ang mga ilaw sa paligid ng bahay na nagdulot ng mas matinding takot at kalituhan sa mga natitirang sniper. Samantala, sa loob ng bahay, sinaliksik ni Junior ang lumang talaan ni Dog. Doon niya natagpuan ang isang numero ng telepono, ang kontak ng taong responsable sa pag-oorganisa ng kanilang evacuation na maaaring maging huli nilang pag-asa upang makaalis ng buhay sa lugar. Agad na tinawagan ni Junior ang numerong nakita niya at desperadong nakiusap na magpadala sila ng helicopter upang mailikas silang lahat. Halos nanginginig na siya sa matinding takot habang hinihintay kung may darating bang saklolo. Samantala, dahil napakadalim na upang maglakbay ng ligtas, napilitan sina Chris at Anya na magpalipas muna ng gabi sa kanilang kinaroroonan. Sa gitna ng katahimikan, nagtanong si Anya ng isang bagay na matagal na niyang gustong malaman. Dito ay tinanong niya kung ilan na ang napatay ng kanyang inang si Chris. Hindi naman nagsinungaling si Chris, tahimik niyang inamin na mayroon na siyang 116 na kumpirmadong napatay sa kanyang mga misyon. Napayuko si Anya at pagkatapos ay muli itong nagsalita at tinanong kung kasama ba roon si Michael, ngunit hindi naman sumagot si Chris. Dito ay unti-unting bumabalik sa isipan ni Anya ang lahat ng mga sama ng loob na matagal niya nang kinikimkim laban sa kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, palagi na lamang itong nawawala nang walang anumang paliwanag. Ilang beses niya itong tinatawagan, ngunit hindi ito kailanman sumasagot. Sa halip, si Milk ang laging nagsasabi na nasa isang misyon lamang si Chris, ngunit alam ni Anya na hindi iyon ang buong katotohanan. Araw-araw niyang sinusubukang tawagan ng kanyang ina, umaasang kahit isang beses ay sasagutin siya nito. At pagsapit ng gabi, si Milk ang laging nagbabasa ng kanyang mga kwentong pampatulog, isang bagay na hindi kailanman nagawa ng sarili niyang ina. Pagsapit ng umaga, napansin nila ang isang helicopter na papalapit sa kanilang direksyon. Sa wakas, dumating na ang helicopter na maglilikas sa kanila at tila may pag-asa na silang makaalis sa mapanganib na lugar. Habang papalapit ang helicopter, bigla itong pinaputokan ng dragon. Tinamaan ito at bumagsak sa kagubatan matapos mawalan ng kontrol. Nang makita ang nangyari, agad na sumakay si Anya sa kanyang motor at mabilis na nagtungo pabalik sa bahay. Ngunit habang nagmamaneho, muli siyang pinaputokan ng dragon. Tinamaan ng kanyang motorsiklo, dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa. Mabilis na kumilos si Chris upang protektahan ang kanyang anak. Habang inaalalayan si Anya, sunod-sunod niyang iniiwasan ang mga bala ng dragon na walang tigil na nagpapaputok mula sa kanyang pinagtataguan. Samantala, sa loob ng bahay, binalaan naman ni Milk si Junior. Sinabi niya rito na hindi niya ito matatakasan at mas ligtas sila kung sama-sama sila. Iniabot pa niya ang kanyang handgun kay Junior upang maipagtanggol nito ang sarili. Ngunit dahil sa matinding takot, hindi ito nakinig at nagpa siyang tumakas. Sa kabilang banda, nagsuot si Chris ng isang ghillie suit upang maitago ang sarili sa kapaligiran at siya mismo ang manghuli kay Dragon. Ngunit mas mabilis ang kanyang kalaban. Bago pa siya makapwesto, bigla na lamang lumitaw ang Dragon sa kanyang likuran at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Dahan-dahang ibinaba ni Chris ang kanyang sandata. Hinubad pa niya ang kanyang bulletproof vest bilang hudyat na wala siyang balak na lumaban. Tumingin siya kay Dragon at nagtanong kung bakit nito ginagawa ang lahat ng ito.
Sumagot ang lalaki at sinabing para bawiin ang nararapat na para sa kanya. Nakiusap naman si Chris na huwag idamay si Anya at sinabing hindi nila ito katulad at hayaan siyang mabuhay. Ngunit walang anumang awang ipinakita si Dragon at sinabi niya na isa-isa niyang papatayin ang lahat ng taong nasa paligid ni Chris at sa huli ay kukunin niya si Anya at dadalhin sa lugar kung saan ito nabibilang. Pagkatapos, iniabot niya kay Chris ang isang pulang bandana, isang bagay na may malalim na koneksyon sa isang laro mula sa kanilang nakaraan. Kasunod nito, nag-iwan siya ng isang bala sa harap mismo ni Chris. At nang iloload na ni Chris ang bala sa kanyang baril at muling tumingin sa paligid, wala na ang dragon. Muli itong naglaho na parang isang multong walang bakas na iniwan. Habang tahimik na umaatras ang dragon, bigla nitong pinaputukan si Junior. Nakita ni Chris ang binata na desperadong tumatakbo upang iligtas ang sarili. Kasabay nito, tumakbo rin si Anya pabalik sa bahay upang makaiwas sa panganib. Mabilis na kumilos si Chris at pinuntahan si Junior. Nakita niyang nakatago ito sa likod ng isang puno habang pilit na iniiwasan ang mga bala. Ngunit muli na namang kumilos ang dragon. Isang putok ang umalingaw-ngaw, ngunit hindi matukoy ni Chris kung saan eksaktong nanggaling ang bala. Napakahusay ng dragon sa pagtatago ng kanyang posisyon. Samantala sa loob ng bahay, nakarinig si Milk ng mga yabag na papalapit. Agad siyang naghanda sa pag-aakalang kalaban ang darating. Ngunit si Anya pala iyon, naligtas na nakabalik. Sa kabilang banda, narating ni Chris si Junior, sugatan ng binata, ngunit buhay pa at may pag-asa pang mailigtas. Alam ni Chris na ang tanging paraan upang mabuhay ito ay madala ito sa loob ng bahay. Ngunit bago niya pa ito maitayo, muling nagpaputok ang dragon. Tinamaan si Junior sa binti, dahilan upang lalo itong mawalan ng kakayahang makagalaw. Sa kabutihang palad, malapit lamang si Nico. Agad niyang inutusan si Chris na manatili sa kanilang pwesto habang siya ang susubok na pabagsakin ng dragon. Maya-maya, nasilayan niya ang kinaroroonan ng sniper at agad na nagpaputok. Ngunit pumalya ang kanyang unang bala. Pagsilip niyang muli sa kanyang scope, wala na ang dragon. Muli itong naglaho na parang usok. Habang pilit na nilalabanan ang sakit, nagsalita naman si Junior sa mahinang boses. Inamin niya na hindi pa siya kailanman nakapatay ng tao. Hindi nagtagal, narating ni Nico sina Chris at Junior. Nang suriin nila ang binata, napansin nilang unti-unti nang humihina ang tibok ng kanyang puso. Wala silang ibang nagawa, kundi buhatin siya at mabilis na tumakbo pabalik sa bahay. Habang nagmamadali sila, palihim namang naglabas ang dragon ng maliit na piraso ng salamin at ikinalat ang mga ito sa paligid upang linlangin ng mga sniper. Habang tumatakbo, may napansing kislap si Nico. Inakala niyang iyon ang refleksyon mula sa scope ng dragon, kaya agad siyang huminto at nagpaputok. Ngunit bitag lamang pala iyon. Tagumpay na nagamit ng dragon ng mga salamin bilang pain upang mailantad ang pwesto ni Nico. Sa mismong sandaling iyon, isang bala ang tumama kay Nico at agad siyang napatay. Samantala, sa loob ng bahay, pinakain ni Milk si Anya ng tinapay upang magkaroon ito ng lakas. Pagkatapos, nagsimula siyang bumigkas ng isang tula at bigla namang natigilan si Anya. Nakilala niya ang boses ni Milk. Siya pala ang lalaking taon-taong nagbabasa sa kanya ng mga kwentong pampatulog sa telepono tuwing wala ang kanyang ina. Upang maibsan ang kanyang takot, ikinwento ni Milk ang isang pangyayaring nasaksihan niya noon sa Iraq. May dalawang armadong lalaki na sakay ng motorsiklo at may mga pampasabog na nakakabit sa kanilang katawan. Buong bilis silang sumugod sa kanilang kampo habang ang lahat ng sundalo ay desperadong nagpapaputok ngunit walang tumatama. Ngunit kakaiba si Chris, sa gitna ng kaguluhan na natili siyang kalmado. Hindi siya nagmadali, maingat siyang tinutukan ng target at sa iisang putok lamang ay kapwa niya napatumba ang dalawang umaataking lalaki. Doon, lubusang naunawaan ni Anya kung bakit labis na iginagalang at kinakatakutan ang kanyang ina bilang isang sniper. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Chris habang pasan-pasan si Junior. Ngunit nang suriin nila ang bata, napakarami ng dugo ang nawala at kritikal ang kanyang kalagayan. Iminungkahi ni Milk na umalis na sila agad upang mailayo si Anya sa panganib, ngunit mariing tumutol si Chris. Para sa kanya, ligtas si Anya dahil hanggat kasama niya ito, hindi niya hahayaang may makasakit sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, may isang mahalagang bagay na napagtanto si Anya. Nakaharap na ng kanyang ina ang dragon at nakausap pa ito.
Samantala, pilit na gumapang si Junior patungo sa walang buhay na katawan ng kanyang amang si Dog. Ngunit dahil sa matinding pagkawala ng dugo, tuluyan na rin siyang nalagutan ng hininga. Habang pinagmamasdan ang mga pangyayari, biglang nagsalita si Anya. Pagkatapos ay sinabi niya na alam niya na kung bakit. Dahil sa mga salitang iyon, muli namang bumalik sa alaala ni Chris ang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Naalala niya habang nakabihis siya ng puting damit ay bihag siya ng dragon, ang malupit na pinuno ng isang armadong grupo. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang tumakbo palabas upang humingi ng tulong. Doon din napagtanto ni Anya ang dahilan kung bakit hindi siya kailanman direktang pinapatay ng dragon. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng dragon sa kanyang paligid, ngunit kapansin-pansin na ni isa sa mga bala ay hindi tumama sa kanya. Nang makita ito, agad sana siyang susundan ni Milk, ngunit pinigilan naman siya ni Chris. Sa wakas, ibinunyag niya ang lihim na 16 na taon niya nang itinatago. Si Anya ang tunay na anak ng dragon. 16 na taon na ang nakalipas habang nasa isang misyon na bihag ang buong sniper team ni Chris ng mga rebeldeng pinamumunuan ng dragon. Ang mga nakasuot na pulang bandana ay pinagtatapat at pinipilit ng pagpaputok sa isa't isa na para bang ang buhay ng tao ay isa lamang libangan. Bilang kanilang warlord, pinilit ng dragon ang mga babaeng bihag na sumali sa isang malupit at nakamamatay na laro. Ngunit bago tuluyang matapos ang bangungot na iyon, binomba ang kampo ng mga rebelde. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang makatakas ni Chris ng buhay. Ngunit hindi siya umalis nang walang iniwan na bakas ang dragon sa kanyang buhay. Dala niya ang sanggol na bunga ng karahasang iyon. Ito ay si Anya. Ipinaliwanag ni Chris kay Milk na halos imposibleng talunin ng dragon sa layong mas mababa sa 700 metro dahil doon ito ay lubhang mapanganib. Kaya gumawa si Milk ng isang matapang na pasya. Inutusan niya si Chris na habulin at iligtas si Anya habang siya mismo ang haharap sa dragon upang mabigyan ng pagkakataong makatakas ng buhay ang mag-ina. Habang iniiwasan ang sunod-sunod na putok ng kalaban, buong bilis na minaneho ni Chris ang kanyang sasakyan upang habulin si Anya. Paglapit niya rito, agad niya itong sinigawan at pinasakay. Ngunit bago pa man makaalis ang dalawa, nagpaputok ang dragon. Tinamaan ang sasakyan at tuluyan na itong hindi umandar. Dahil wala na silang matatakbuhan, sinubukan na hanapin ni Chris ang kalaban gamit ang kanyang sniper rifle. Ngunit tila nahulaan na ng kalaban ang kanyang gagawin. Sa isang perpektong putok, binasag ng dragon ang lente ng sniper scope ni Chris, dahilan upang mawalan siya ng kakayahan na makabaril ng maayos. Samantala, nang mapansin ni Anya na naiwan ang kanyang ina, agad siyang tumakbo patungo kay Milk upang humingi ng tulong. Ngunit mabilis din kumilos ang kalaban at sinundan siya. Sa kabilang banda, nakita ni Milk na papalapit na sina Anya at ang dragon. Sinubukan niyang kumilos upang protektahan ng dalaga, ngunit naunahan siya ng kalaban. Isang bala ang tumama kay Milk at malubha siyang nasugatan. Kahit nasa harapan lamang niya ang dragon, wala nang magawa si Chris dahil wasak na ang kanyang scope. Hindi na niya maiputok ang bala ng may kasiguraduhan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos si Anya. Agad siyang nagpakawala ng isang palaso mula sa kanyang pana at tumama ito sa tuhod ng dragon. Napaatras ang lalaki at galit na hinugot ang palasong bumaon sa kanyang binti. Gayunpaman, hindi sapat ang sugat upang pigilan siya. Makalipas ang ilang sandali, muli niyang tinutukan ng baril si Anya at sinabi naman ni Anya na pakawalan niya si Milk. Ngunit malamig ang naging tugon ni Dragon. Ayon sa kanya, isa lamang sa kanila ang maaaring mabuhay at pinapili niya ito kung si Milk o ang kanyang inang si Chris. Wala namang magawa si Anya kundi tulungan si Milk. Tinulungan niya itong makalayo, ngunit bago sila umalis, inutusan sila ni Dragon na iwan ang baril ni Milk. Pagkatapos, iniabot nito kay Anya ang isang pulang bandana at sinabing ibigay ito sa kanyang ina. Pagbalik ni Anya kay Chris, isang tingin lamang sa pulang bandana ay sapat na upang maunawaan ni Chris ang ibig sabihin nito. Ito na ang huling laban. Isang laban na magpapasya kung sino ang mabubuhay. Ngunit may isang malaking problema. Wasak na ang sniper scope ni Chris kaya wala na siyang kakayahan na matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng dragon. Kaya si Anya ang nagsilbi niyang mga mata. Gamit ang binoculars, maingat nitong tinunton ang pwesto ng dragon at isa-isang ibinibigay kay Chris ang direksyon at distansya ng target. Nasa humigit kumulang 950 meters ang layo ng dragon. Huminga ng malalim si Chris at pinaputok ang kanyang sniper rifle.
ngunit sumablay ang kanyang unang bala. Ngayon, pagkakataon naman ng dragon, sa napakalayong distansya, nagpakawala siya ng bala, ngunit hindi rin ito tumama. Kasabay nito, bumuhos ang malakas na ulan, dahilan upang lalo pang maging mahirap ang laban na ito para kay Chris. Sa gabay ni Anya, muli na namang nagpaputok si Chris, ngunit muli rin itong sumablay. Nang maramdaman ang pang-anib, mabilis na niyakap ni Anya ang kanyang ina at hinila ito sa mas ligtas na pwesto. Muli na namang nagpaputok ang dragon, ngunit pumalya rin siya. Pagkatapos, ilang sandali lang ang lumipas, bigla na lamang bumagsak ang dragon sa lupa. Dito ay napagtanto nila ang katotohanan na hindi pala pumalya ang naunang putok ni Chris. Tinamaan nito ang dragon, ngunit dahil sa layo ng distansya at sa lakas ng kanyang determinasyon, nagawa pa nitong manatiling nakatayo bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Sa huli, nakaligtas si na Chris, Anya at Milk at sa wakas natuldukan na rin ang madilim na kabanata ng kanilang nakaraan. Ang moral lesson ng kwentong ito ay walang lihim na hindi lalabas, kaya sigurado ako na ang mga buhaya sa Pilipinas ay balang araw hihimas din ng rehas. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka